Oh, eto ha, may babala po ang Philippine National Police. Oh, pambansang kapulisan ng Pilipinas. May babala po doon sa mga kung sino man na gustong magmautog sa labas ng zona ng Pangulo. Okay lang, walang problema diyan. Karapatan nyo yan eh. 'Di ba? Kaya lang, merong babala sa inyo. No? Which is ako po, naniniwala na itong babala po ng Philippine National Police ay nakasulat naman po sa batas ng Pilipinas na dapat nating sundin. Okay? Manood po tayo, panoorin po natin ang balita galing sa UN TV. Doon sa lahat ng grupo na magkikilos protesta na sumunod po tayo sa mga umiiral na batas, no, lalong-lalo na yung BP 880, no. Nakasaad naman doon kung ano yung mga ipinagbabawal at ano yung mga pwede. Maglalagay kayo. Yung mga magmamautog daw basahin niyo na 'yon. Anong yun? BP 880? Basahin niyo na 'yon kung ano yung mga bawal doon. Baka naman kung ano pa yung mga bawal doon, yun pa yung inyong gawin. Uulitin ko pakinggan ninyo. Alam ko madaming mga bantot supporter dyan. Sabihan ninyo na yung mga kasama nyo na nagpaplano na magmautog sa labas ng zona ng Pangulo. BP 880, no? BP 880, i-research nyo na yan Basahin ninyo kung ano yung mga bawal doon. At yung mga nakasulat doon, wag nyo nang gawin kung ipinagbabawal. Para hindi kayo ngangal-ngal. Hinuli ako ganito. Tapos ang isisigaw ninyo, wala na talaga. Sinisikil na talaga. No? Ang karapatan ng mamamayang Pilipino dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ganyan kayo, iyakin kayo No? Kayo ang may kasalanan. Yan, sinabi na nga nung kapulisan kung ano yung mga hindi nyo pwedeng gawin, tas gagawin nyo pa. Matitigas pala ang kukote ninyo. Nakasaad naman doon kung ano yung mga ipinagbabawal at ano yung mga pwede. Maglalagay na ng mga tauhan ng Quezon City Police District sa paligid ng batasang pambansa 3 araw bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan, bahagi ito ng ginagawa nilang paghahanda para sa payapa at ligtas na pagdaraos ng zona. Saglit lang. Doon naman sa mga tawag dito, yung mga fans ni Kibuloy, kung dadayo man kayo from Mindanao, galing dyan sa Kojik, OJC, galing dyan sa Kojik, kung dadayo kayo ng Quezon City sa batasang pambansa, nako, di ba nagpe-prayer rally kayo nung lumusob o nung pumunta yung PNP sa inyo? Sabi nyo, 4:00 ng madaling araw, nagpe-prayer meeting kami. Sumasamba kami. Pero merong mga nahulihan ng mga gulok sa inyo. May nahulihan ng mga matutulis na mga bagay sa inyo. Huwag nyong dadalhin dyan yan. May kalalagyan kayo. Naku po, baka mamaya mag-iyakan kayo. Baka sasabihin nyo, gusto ko na pong bumalik ng Davao. Kasi masyadong mahigpit dito sa Maynila. Ininspeksyon ng QCPD ang mga equipment na gagamitin ng kanilang mga tauhan sa ground. Kabilang dyan ang mga mobility asset, mobile command center, mga transyon, baton. Ayan, baton nako. Baka naman kayo dyan sa SMNI, ibalita nyo, inarmasan ang 300 kapulisan ng mga pamukpok. Kasama talaga yan sa kanila, para sa ikapapanatili po ng kapayapaan sa zona ng ating Pangulo. Kayo lang naman kasi ang magulo Kayo paulit-ulit kayo ng gugulo. Ewan ko kung bakit hindi kayo magsawa na manggulo sa sa Pangulo at sa gobyerno ng Pilipinas. Two-way radio, drone at bomb robot. Ang result ng ating inspection ngayon ay nagsasabi na ang QCPD ay handang-handa na sa ikatlong zona ng ating Pangulo. Mag-i-start kami ng deployment Friday pa lang kami sa QCPD. Quezon City Police District. Friday ay meron na tayong certain percentage na i-deploy ng mga pulis. Saturday, Sunday hanggang sa Monday, yung 100%. Sa ngayon, wala pa silang natatanggap na aprobadong permit to rally. Wala pang humihingi ng permit sa inyo Baka mamaya biglang sabihin niyo, ayaw po kaming payagan, ganon. Hindi basta-basta ang pagrarally. Kailangan yung humingi ng permit.
Hindi pwede yung basta na lang kayo pupunta dyan. Ayan mga kababayan, yung nasa litrato, tingin ko hindi naman mga mautog yan eh. Yan po yung mga grupo ni ni Renato Reyes, kung hindi ako nagkakamali. Pero ngayon po mga kababayan, dahil po medyo tahimik po si Renato Reyes, mga bossing, kasama po ng kanyang mga grupo, wag po kayong mag-alala pa din. Meron pa rin pong pumalit sa kanila. Iyon po ay sa ngalan ng tinatawag nilang mautog. Ano po? Meron pa din pong pumalit kay Renato Reyes sa pangalan po ng isang nagngangalang Vic Rodriguez. Si Vic na lagi ang mga kasama sa sa mga parali-rally na po ganyan mga kababayan para naman daw po masin ninyo, makita nyo naman po yung kanyang kagandahan lalaki at tatakbo bilang isang senador sa 2025. Nako. Madami kaya ang boboto kay Vic? Tignan natin sa 2025. Maingay na po yan sa mga DDS O, tuloy. Ng mga grupong nais magprotesta kasabay ng SONA mula sa Quezon City Government. Ang lokal na pamahalaan na rin ang magdidesisyon kung saan dapat na pumwesto ang militanteng grupo na magtitipon. Karaniwan, bago sila mag-issue ng permit, ay nagkakaroon ng isang coordination meeting at hinihinga ng recommendation at suggestions ang QCPD. Ang gusto naming i-recommend ay katulad din nung last year sa Commonwealth doon sa Mitandansora. Kahapon, ipinahayag ni House Secretary General Reginald meron kayong sariling lugar ninyo. Hindi yung basta-basta pakalat-kalat kayo dyan sa labas ng batasang pambansa. Doon kayo sa may Tandansora daw. Velasco na ipagbabawal na ng House of Representatives ang pagsusuot ng statement shirt o outfit sa darating na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Aniya, formal na pagtitipon ng SONA kaya magiging mahigpit sila sa pagpapatupad ng panuntunang ito. Tama, makita mo yung iba mga naka-coat and tie, makita mo yung iba mga nakabarong, tapos yung iba naman kung ano-ano yung mga cartoon character. Formal nga di ba? Formal yung pagtitipon, tapos biglang ikaw comedy yung suot mo. Tapos ikaw merong cartoon character dito na kung ano man yung gusto mong ipahayag. Dapat ayusin po natin, lalong-lalo na po mga kababayan, etong gusali na to, establishmento na ito, nire-respeto po ng bansa natin. Kaya pagpasok mo dyan, syempre dapat kaaya-aya ang iyong suot, hindi yung kung ano-ano yung pinagdodrawing mo dyan sa kadamitan mo o kasuotan mo. Sa formal event makikita mo agad na may mukha nung isang personality na ginawang cartoon o di ba? Yan ang mga bawal. Anything derogatory to personalities or people of authorities, bawal yon. Sinabi ni Velasco na kung nais ng ilang individual na magpahayag ng kanilang saloobin laban sa pamahalaan sa araw ng SONA, malaya naman nila itong magagawa sa mga lugar kung saan pinapayagan ang protesta. You can do that after. Imbis na pumasok kayo sa loob, pwede nyo naman palang gawin doon sa mga lugar na pinapayagan yung protesta. Doon nga daw po sa Tandansora, wag na dyan sa loob. Maayos dyan formal dyan ginagalang ng bansa yan Tapos dyan kayo mag-aarte ng mga ganyang kasuotan ninyo. Then, if you want to do it during SONA, there are areas where you can do it. But not here in the Batasan complex because pagka hindi kayo sumunod, you'll be arrested. You'll be detained. Aarestohin, ha? Tingnan no, ano to? Yung siguro parang sila Manuel yata ang mga nagsuot. Ngunit sa panig ng QCPD, wala silang nakikitang problema sa pagsusuot ng protest shirt sa labas ng House of Representatives building. Well, yung security ng loob ng Batasan Complex ay ang may hawak po dyan ay ang Sergeant at Arms at katuwang niya po ang PSG. So sila na ang mag-i-implement ng mga security measures sa loob po ng Batasan. Dito sa amin sa labas ng Batasan Complex sa Kakalsadahan, for as long as yung t-shirt nila ay hindi naman libelous ang nakalagay at ito'y napapalooban doon sa tinatawag nating freedom of expression,
titingnan natin kung anong aksyon ang pwede natin. Ito pong mga yung mga bantot supporters po kasi at mga bantot vloggers, kung mapapakinggan niyo po yung mga sinasabi niyan, below the belt na po, puro halos karamihan po miski po yung mga mautog nila, puro libelous po. Yung mga pinagsasasabi nila doon, mga kababayan. Tapos kapag nakitaan o namataan na talagang libel yung kanilang ginawa at sinita, sabihin, masyado namang mahigpit. Dati naman, dating Pangulong Duterte, hinahayaan lang yung mga ganito. Ngayon po, pinapairal ng maayos ang batas ng Pilipinas. Hindi porket ganito, ganyan, okay lang yan, no? Makakalaboso kayo. Lalong-lalo na yung mga magsusunog daw po ng FPG. Explain nyo nga, sir, sa kanila. Gayunman, nagbabala si General Maranan na mahigpit pa rin ipagbabawal ang pagsusunog ng FPG at nagbantang aarestuhin at kakasuhan ang sinumang lalabag dito. Sinasabi ng Batas Pambansa 880 ay bawal talagang magsunog ng FPG. Yun naman maliwanag na nakasulat sa batas. Pag may nagsunog ng FPG, siyempre huhulihin natin kung sino yung nagsusunog at magpa-file tayo ng demanda. Dakma agad. Tapos filean agad ng demanda. Pasok kaya sa arson yun, mga kababayan? Isa sa nakikita kong mali, no, kapag ginawa nila yun, yung kumbaga yung kalikasan natin, mga bossing, masisira po . Kung nag-iisip kayo o gumagawa na kayo ng FPG Kung gumagawa na kayo ng mga ganyan, tapos pinaplano nyong sunugin, mag-isip-isip kayo. Kung ayaw nyong makalaboso at ayaw nyong masampahan ng kaso, yun daw po, basahin nyo daw po. Yung 880, nandun nakapaloob kung ano yung mga hindi ninyo pwedeng gawin.